Live. Si Kuya Nestor po ay nagagalit at naguguluhan kung naging tapat nga ba sa kanya ang kanyang misis at kung siya nga ba ang tunay na ama ng kanilang bunsong anak. At kasama nga natin ngayon ang kumpare niyang si Baby. Magkumpare kayo dahil dun sa isang... kumpare po namin, ma'am. Oo, na inaanak ninyo yung Yes, anak. Okay. So ano ang nangyari at may nakapagsabi daw kay Kuya Nestor, yung kanyang pinsan, Yes, ma'am. na nakikita nga daw kayo ni Ligaya. Na ano po yung nakikita niya po? Ayun ang hindi ko alam. Ano nga ba daw po ang nakikita? Ay, sabi ko sa ng pisang ko na nag-aabot siya ng panggatas. Nag-aabot ka ng panggatas at nakikita ka daw madalas sa bahay. Tulungan niya. Siyempre po, ma'am, as concerned citizen po, na wala pong ma-daddy yung, ano... Concerned citizen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, kasi ma'am, dahil wala pa nga akong may gatas yung bata. Siyempre, umiiyak ko, nagugutom. Eh, wala naman pong kasalanan Nasaan yung si bata. Kuya Nestor nun? Nasa trabaho niya po, pero hindi daw po nagpapadala sa kanya sa asawa niya. Okay. Pero ano yung sinabi mo kanina nung tinanong kita kung sinalisi mo si Kuya Nestor sa kanyang misis, ang sabi mo by accident. Ano yung by accident? Yes, ma'am, maling term lang po, ma'am, yung salisi, ma'am. Kasi, ma'am, yung time po na yun, ma'am, kasi, ma'am, galing po ako ng birthday nun sa mga kaibigan ko sa katrabaho ko. Oo. Ngayon, ma'am, inabot po ako ng madaling araw na ipag-inuman po. Oo. Ngayon, hindi po ako napagbuksan lang po ng airpot ko, ma'am, ng father ko po. Naisipan ko doon na lang muna matulog lang sa kanila, sa kanila. Okay po, ma'am, di ba? Bakit naman sa kanila? Sa dami ng bahay doon, bakit yun pa ang napili mong bahay? Kasi po, ma'am, sila lang po yung mas Pinakamalapit? po. Yes, ma'am. Mas malapit lang po yung sa amin kasi, ma'am, eh. Okay. Ganun ka ba ka-welcome na kahit na anong oras pwede ka magpunta doon? Yes, ma'am, kasi, ma'am, ni-expect ko din kasi, dahil kumpare ko siya, magkaano lang din kami. Halos parang magkakapatid lang dito, turing lang din namin, di ba? So sa makatuwid, mga anong oras yun nung ikaw ay kumatok? At Mga 2 o'clock, ma'am. Okay. Sinong nagbukas ng pinto? Si Ligaya po, ma'am. Nasaan si Kuya Nestor noon? Nasa trabaho po. Nasa trabaho. So, pagbukas ng pinto, anong sinabi mo kay Ligaya? Sabi ko, Marge, patulog muna kasi napagsaka na ng tatay ko eh. Hindi ako makauwi. Sabi niya, oh sige. Saan ka natulog? Sa side lang po. Saan si Ligaya? Ando po sa may higa nila, sa may kama po nila. Wala kang katabi. Wala po. So, ano yung sinasabi mong by accident? Ngayon po, nung nakaidlip na po ako, eh hindi ko naman po in-expect po na didibigit sa akin yung asawa niya. Nakakayo ba? Ano mukha niyo? Lumapit si Ligaya Sa sa'yo. akin. Okay. Ngayon po, sabi ko, Mars, mali ang gagawin mo na yan. Hindi tama yan. Pero kung ikaw mapilit ka, bahala ka dyan. Mahiga lang ako dito, sabi ko. O, tas, pinabayaan ko lang siya. Wala akong kiss na nangyari. Baga, bahala siya kung anong ginagawa niya sa akin. Bahala na lang po siya. Uy, parang victim ka. Ganun. Anong ginagawa niya sa'yo? Hindi lang po. Tapos po, nung time po na yun, isang beses lang po nangyari yun. Hindi ko naman po in-expect na ganun po pala kalakas yung sperm cell ko po, ma'am. So, sa makatuwid, wala kang masyadong ginawa. Yes, ma'am. Biga ka lang. Yes, ma'am. Nakatype lang po ako ng unang dahil nga... At nakatakip ka pa ng una? Opo naman. Yes, ma'am. Bakit ka nagtakip ng unan? Kasi ma'am, hindi ko nga po makatim na yung eh. Dahil nga... So parang ang sinasabi mo, hinayaan mo na lang si Ligayang magpakaligaya. Yes, ma'am. Na para bang ang lumalabas pa dito, ikaw ay biktima ng pagkakataon. Yes, ma'am. Kasi ma'am, yung... Wow! Kasi ma'am, yung... So tinukso ka ni Ligaya. Yes, ma'am. Okay. Ano ko? Pagkatapos nun, nagkita pa ba kayo ulit ni Ligaya? Opo, ma'am. May naging relasyon? Wala po. Wala. Yes, ma'am. Oh. So ano bang tawag dito? Nakitulog with benefits? Ma'am, salary deduction lang. O ang tawag ba dito? Ito ba yung tinatawag na one time, big time? So 100% sure ka na yung batang yon, yung panglima, ay ikaw ang ama? Pero ma'am, nung nagdadalang tao siya, hindi kami sure lahat.
Ngayon po, nung nakita po namin, lumabas yung bata, nakuha po yung namin, similarities po sa pamilya namin. Kahawig ko lang po konti, mami. Binasi mo lang sa kasi kahawig mo. Siyempre, ma'am, meron naman po talaga, makuha naman po talaga. Okay, Diba po? okay. Ayun po. So, alam mo, nararamdaman Yes, mo ma'am. yun sa Ramdam sarili ako. mo na ikaw ang Tapos, ama. ma'am, kinausap ako ng parents ko, o sige, ganito na lang gawin natin. Stentuhan natin yung bata na lang. Baka kailangan niya yung gatas kung ano. Kung ano. Pero wala kang pagmamahal para kay Ligaya. Wala, ma'am. Wala. May girlfriend ka ba? Yes, ma'am. Oh, paano mo ito ngayon ipapaliwanag sa girlfriend mo? Yun nga ako inaayos ko ngayon, hanggang ngayon. Wala kang anak sa Ayoko iba. ngayon sa'yo. Wala kang anak sa iba. Wala po. Eto lang. Ayos, ma'am. Dr. Camille, papaano po bang yung sinasabi na yon ni baby na by accident talagang si Ligaya ang may gusto, abay tinakpan na lamang niya ang kanyang ulo ng unan, na para bagang hinayaan na niyang parang lumalabas pa, ni-rape siya, ganon. Oo nga eh. Chang, kasi ngayon talagang Parang pinagsamantalahan pa siya. nakakalungkot isipin na nagiging parang palagi mo nang maririnig yung mga tinatawag natin mga one night stand. Tapos kumisan nga meron pang tinatawag na mga party sex during the weekends na talagang akala mong normal na walang emotion na naka-attach kung nangyayari yung tinatawag nating ganitong pangyayari. So basically kung mapapansin mo, ito yung tinatawag nating loveless sex. Dahil kasi talagang mismo, nag-uusap kumisan ang mag-partner na walang strings attached, na kung may mangyari man sa atin, ganito lang, parang napaka-casual na. Kaya nakaka-alarma rin, lalo na sa atin, sa ating komunidad at sa ating bayan, dahil kasi ito ay talagang karaniwan na nangyayari. Hindi lang sabihin mo ng kahit sa mayaman or sa mahirap, kahit anong estado ay nangyayari itong pangyayari. Ang isa pang napansin natin dito, yung sinasabi nga ni baby nung nakita niya yung bata, parang bumase lang siya dun sa kasi medyo kahawig niya at kumbaga parang may lukso ng damdamin ba ang tawag doon? Ay, Totoo ba parang yun? lukso ng dugo. Oh, lukso ng dugo? Totoo ba yun? Karaniwan talaga nagkakaroon ng ng instinct kasi yun na merong lukso ng dugo, lalo na kung napayakap ka dun sa batang yun. Pero ito, mas tama na kahit na sabi mong hindi magpa-DNA, karaniwan pag nagpapacheck ng kung anong blood type ng ng tatay at saka ng bata, dun mo makikita automatic kung kahit papaano ay meron talagang comparison na match sila. Dahil ngayon, kung sasabihin niyan yung itsura, talagang merong kahawig, kumisan, kahit na paglaki ng bata, dahil ang nakalakihan ay pamilya ni Mang Nestor at saka ni Ligaya, chances are nagkakaroon pa rin ng hawig dun sa pamilyang kinakagistan Kaya lang, kung inaako talaga ni baby na siya ay talagang ang ama noon at talagang confident siya na sinasabi yun, maaari talagang posible yun. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Gusto ko lang pong malaman, Kuya Nestor, bago po ba nabuntis ang inyong asawang si Ligaya, meron po ba kayong natatandaan na kayo po ay nag-siping? Meron naman po. Wala na po kami. Wala na? Kailan po ang huli? Kasi bihira po ako wala, ma'am Ay, bihira po talaga kayong Bihira umuwi. na po umuwi sa loob ng isang buwan. Isang beses lang po. Oh. Hindi po ba ninyo naisip na may mga pangangailangan din ang inyong misis? Naisip May mga pangangailangan din kayo. Sa nangyaring yun, baby, hindi mo ba naisip? Kasi dun sa pagkakataon na yun, pwede ka talagang humindi Yes, ma'am. Oh. Kaso Bakit nga- hindi ka humindi? Kaso nga po, ma'am, kasi ma'am, kung kung wala na po Kasi kung wala kang partisipasyon, walang po. nabuo. Ma'am, meron yung participation, pero yung lower part lang ng katawan ko, ma'am. Pero wala akong participation, yung labi ko, yung Oo nga, hindi yun Ang sinasabi ko, kumilos ka pa rin. Ma'am, hindi, ma'am. Nakahiga nga lang po ako, ma'am, Pwede ka nga naman tumayo di ba? Yes, ma'am. Oh. Nakuhan, siguro alamin nga natin kung anong opinyon ng ating mga kasausawan dito sa studio. Pula ba kayo o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placard na yan. Go!
marami ang nagsasabi na oo, may pagkukulang itong maaari si Kuya Nestor, pero ang simpatsya nila ay nandun pa rin sa mamang ito dahil nga syempre, siya naman ang talagang medyo nasa mas agrabyadong posisyon sa ngayon. Maraming salamat sa mga kasausawan natin dito sa studio. Mga kapatid, nagsimula po sa pagkakaroon ng pagdududa ni Kuya Nestor kung siya nga ba ang ama ng kanilang bunsong anak. At lahat po ng ito ay nanggaling sa kwento ng kanyang pinsan na madalas nga raw nakakakitang dinadalaw ni baby si Ligaya at inaabutan pa nga raw ito ng pera. Ano ba yung mga naririnig niya? At kung ano ba talaga yung nakita niya? Ito po, tanungin natin. Si Imelda Antolin. Pasok! Aling Imelda? Kailan po ninyo unang nakita na magkasama itong si Baby at Ligaya? Magkasama ba? Nag-uusap? Anong nakita mo? Ano po, bali, nagtataka lang po ako dito. Bakit lagi siyang dumadaan kada umaga dun sa bahay ng pinsan ko? Yabang-yabang niya, kapal ng mukha mo. Diretsa ang tanong, Aling Imelda, ano ba yung narinig mo? Tapos ma'am, nung nakita ko, sa gilid ako. Kita ko, ma'am, sabi niya, kunin mo yung pambili ng gatas ng anak natin. Di, ma'am, hindi pa ako inaano ko lang. Sinusure ko talaga kung ano yung narinig ko, kung pinuprove ko po. Oo. Tapos, nung aalis na siya, sinalubong ko siya. Sabi ko, bakit pambili ng gatas? Bakit? Anak mo ba yan? Sabi ko pong ganun. Nagdi-deny pa kaya siya nung una, tapos nung Pero bago yan, may sinabi na kayo kay Kuya Nestor. Ay, hindi po. Nung nakita ko na po sila, narinig ko na yung akto na po na pambili ng gatas, itinext ko po ito dun sa kasamahan na umuwi. Bali, ano po yun February 18. So nung binugbog ni Mang Nestor si Ligaya, bagong panganak. Oo. Nabigla rin naman po ito kahit sino, biro mo malalaman Paano niya po ninyo sinabi sa kanya? siyempre po bilang concern dahil pinsan ko po siya, di po ba? Alangan pabayaan ko naman po yung gano'n na narinig ko tapos hindi iyaan ko sa kalooban ko. Di parang dadalhin ko po yun. Talaga nga bang concern itong si Ate Imelda? O nakikitsismis lang siya sa nangyari sa pagitan po ni na Baby at Ligaya? Alamin po natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Hindi mo ako inantay mo maliwanag sa'yo! Hindi mo Sandali lang. maliwanag sa asawa ko! Diretsa ang tanong, Aling Ligaya, sino po ba ang tunay na ama ng bunsong anak ninyo? Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5.